Ding-ding. Ay, Ding-ding. Gusto ko daw makausap ni Alfredo. Papapasukin ko ba? Sige. Sige. Alfredo, pwede na, okay? Salamat, Roda. Oo, iwan ko yung dalawa, ha? Sige. Ayos ka lang ba? Pinalangihiya ako ni Gustavo noon. Ilang dekada kong dinala yung sugat na yun. Tapos harap lang siya sa akin na parang wala siyang ginawa sa akin. Hindi niya alam kung gaano kasakit tuwing nakikita ko siya. Siya na isang bangungot. Pasensya ka na, Matilde, ha? Hindi ako nakapagpigil, eh. Gusto lang naman kitang protektahan. Napasama pa yung ginawa ko. Ngayon masusumbat ang kalagi ni Gustavo. Makakabalik siya sa City Hall hanggat gusto niya. Ang kaibahan lang, Alfredo. Lalaban tayo. Hindi na tayo matatakot. Oo, lalaban tayo. Magandang gabi po, Don Gustavo. Pinagtimpla ko po kayo ng kape. Salamat. Nagabala ka pa. Minsan po kasi nakikita ko po kayo nagkakape ng ganitong oras eh. Sige po, mauna na po ako. Maupo kayo. Maupo ka. ang nanay mo, nakalaya na. Talaga po? Magandang balita po yan. Hindi ko po nadalaw si nanay sa kulungan dahil inaasikaso ko po lang si Erica. Kung gusto mong dalawin, pwede kitang ipahatid sa inyo. Hindi na po. Baka mag-alala lang po si nanay pag nakita po yung sugat ko eh. Ang mahalaga naman po, nakalaya na po siya. Sige po. Maiwan ko na po kayo. Salamat ulit sa kape. Saan ka pupunta? May pupuntahan ka ba? Halika! Halika, halika! Binilang kita ng paborito mo pagkain, siomai. Kuha lang ang plato, tsaka kutsara tinador. Alam ko, gutom ka na. Halika na! Halika na, saluhan mo. Upo ka na. Salamat. Hindi ako nagugutom eh. Sabi ko, umupo ka.
Marites. Tama ka. Alam kong marami yung pagkukulang sa'yo. Marami yung pagkakamali sa'yo. Kaya nga gusto kong bumawi eh. Sana pagbigyan mo ako. Alam mo, magkakaroon na tayo ng apo kay Santino. Ayoko naman lumaki yung bata na nahiwalay tayo. Ano sa tingin mo? Marites, kinakausap kita. Hindi mo ako sinasagot. Parang kausap mo sarili ko. Alam mo ang totoo, Rigor. Hindi ko na alam kung paano ka pakikitunguan eh. Bakit hindi mo simulan ngayon? Bakit hindi mo sumugal? Marites, makukuha mo rin akong patawarin. Pinaghihirapan ang pagpapatawad. Hindi basta binibigay. Handa akong gawin ang lahat. Marites, hindi mo lang titigman yung siomay na binili ko sa'yo? Marites! Marites! Hindi mo ako matatanggihan, Marites. Nakipagsumpaan tayo sa harap ng Poong Nazareno. Akin ka at walang makakapagbabago nun. Kahit si Ramon. Habang buhay tayong magsasama, tulad ng ipinangako natin sa isa't isa, makikita mo. Aray! Dahan-dahan ka naman. Sakit eh. Tanggol! Ayop ka! Anak, sorry. Sana mapatawad mo ako. Dahil sa akin napahamak ka. Ako naman talaga ang target ni Tanggol eh. Nadamay ka lang. Anak, patawarin mo ako. Hindi ikaw dapat humingi ng pasensya. Dahil si Tanggol ang may kagagawa nito sa akin. Babawi ako, Ma. Babawi ako. At kapag nakita ko siya, hindi lang basag ng mukha ang matitikman niya sa akin. Dahil una-una sa lahat, walang kwenta siyang tao. Hampas lupa lang yun, tapos ginawa niya to sa akin! Kung gusto mo talagang maghiganti kay Tanggol, tutulungan kita. Napakasakit sa akin ang makitang sinaktan ka niya. Ayokong harapin mo ito mag-isa. Ikaw ang pinaka-importanting tao sa buhay ko. Ayokong may masamang mangyari sa'yo. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka, anak. Sige. Ma. Patawarin mo ako. Isipin mo. Dami kong masasakit na salita ang sinabi sa'yo. Pero andiyan ka pa rin. Hindi mo ako iniwan. Salamat, Ma. Ma? Please forgive me. Ma, I'm so sorry, Ma. I'm so sorry, Ma. Patawarin mo. Ma, I'm sorry, Ma. Wala ka dapat ihayin ng sorry sa akin, anak.
Ako ang nagkasala ng malaki sa'yo. Iniwan kita. Hindi na kita iiwan, anak. Hindi na kita iiwan. Vida? Wow, Rocky boy. Anak, tama ba yung nakikita ko? Oo. Ha? Nag-usap na kami. Okay na kami ng anak mo. Okay na kami ni Rocky Boy. Salamat naman. Salamat, anak, ha? Ito rin, matagal ko hinihintay, ha? Ang mahalaga, kumpleto tayong pamilya. Ha? Buhay tayong lahat. Pero kailangan pumunta na tayo sa mga gerero. Kailangan harapin natin sila. Boss Brando, Ah, eto na yung mga pera. buti naman. Good. Kailangan pa ba akong sumama doon? Divina, kailangan huwag nating paghintayin ng pera. At huwag kang mag-alala na harapin sila. Okay? Kasama mo kami. Kakampi natin sila. Tara na. Ha? Tara. Pa, magbibihis lang ako. Tayo niyo ako. Sige na. Uulitin ko, ito na yung matagal ko hinihintay. Makinig kayo dito ha. Sa table nyo na to aayusin yung pagkain para mamaya sa meeting. Dalian nyo na kasi parating na yung mga bisita namin. Ano bang tinatayo-tayo nyo dyan? Bilisan nyo! Opo, ma'am. Tamang-tama, Roberto. Paparating ng mga Mondragon. Kuya, any update sa pagpapalutang natin kay Tanggol? How are we even sure that this is gonna work, Kuya? Si Marites ang tutulong sa atin para mahanap kung saan nagtatago si Tanggol. Si Tess? Nakakulong yun. Paano yun makakatulong? Ako na nagbayad ng piyansa, pero hindi niya alam kung anong totoong rason kung bakit ko siya pinansahan. May bisita kayong darating? Parating ang mga Mondragon, Papa. Bah, sasama ako sa meeting niyo. Gusto kong makausap si Brando. Pa, kami nang bahala sa meeting. Pahinga na kayo. Huwag na kayo magpuyat. Bakit ba ayaw niyo ako isama sa meeting? Ha? Parang iniitsipwera niyo ako. Tingnan mo nga kasi ang mukha mo. Ayan, no? Ano ba yan? Ba't may sugat ka dyan? Ano nangyari sa'yo? Papa, tama si Miguelito. Mas mabuti, magpahinga ka na. Dahil masyado nang mahaba ang araw mo. Kami na ang bahala dito. Ako na ang bahala. Ano? Lumaki ako sa Quiapo. Pag-aalagala. Palaboy. Patapon ng buhay. Isang mandurukot. Snatcher.
Nanggugulang at nanglalamang ng kapwa. Na hindi iniisip kung may masasaktan o maapakan na tao. Kaya lang, mali pala ang pagkakakilala ko sa sarili ko. Mula nung nakilala ko ang totoo kong ama, si Ramon Montenegro. Oo nga. Si Ramon Montenegro. Matagal nang wanted. Drug lord. Matagal nang hinahanap ng batas na nabubuhay pa pala. Hindi siya ang kinilala kong ama nung maliit pa ako. Si Rigor de Magiba. Siya ang nagpalaki sa akin. Kilala ko yun. Kilala ko si Dimagiba. Pisyalis namin yun. Tapat sa serbisyo. Matinong tao. Mali ka ng pagkakakilala. Hindi siya matinong tao. Mula nung bata ako, puro pananakit at pagmamaltrato ang ginawa niya sa akin. Walang araw na hindi niya ako binubugbog. Pati ang nanay ko, niloko niya. Puro masasakit na mga salita ang inaabot namin sa kanya. Kinamumuhian ko siya. Wala siyang kwentang tao. Hanggang isang araw, naalaman ko hindi pala siya ang totoo kong ama. Nabuo pala ako sa isang kasalanan. Ginahasa ang aking ina ni Ramon Montenegro. Kaya pala napakatindi ng galing sa akin ni Rigor. Dahil hindi niya ako matanggap na bilang anak. Kaya nung nakilala ko ang ama ko, na si Ramon Montenegro, nagbago ang lahat sa buhay ko. Kinuha niya ako hanggang sa natuto ko mangarap. Pinangako ko sa sarili ko na aayusin ko ang buhay ko. Kaya nung pinilit nila ako tumakbo bilang mayor, sinabi ko, ito na ang tamang pagkakataon para bumawi ako sa lahat ng mga taong nasaktan ko. Naaayusin ko ang buong Maynila. Bibigyan ko ng magandang kinabukasan ng lahat ng mga tao. Totoo ba yung sinasabi mo? Na malinis yung intensyon mo? Oo. Kaya lang natalo ako sa eleksyon. Nahihirapan ako nung pilit ako pinatatakbo ng papa ko. Dahil ang gusto nila ng lolo ko ay proteksyon ng kokad lang negosyo. Kaya nag-away kami at hindi nagkasundo. Kaya ngayong natalo ako sa eleksyon, pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko pa rin ang lahat para maayos ko ang Maynila. Kinakailangan lumabas ang katotohanan. Hindi niyo kilala kung ano ang totoong pagkatao ng mga gerero. Maayos sila. Yun ang pagkakakilala ko sa kanila. Matitino silang mga tao. Ang hirap mong paniwalaan, Tanggol. Pero mali ang pagkakakilala niyo. Ang mga gerero, ang protektor ng lahat ng mga illegal dito sa Maynila. Anong plano mo? Anong plano niyo? Magtatago na lang kayo dito?
Hindi ko pa alam. Tanggol, sumama ako sa'yo dito. Dahil may utang na loob ako sa'yo. Niligtas mo ako. Pati yung tatay ko. Pero hindi ibig sabihin nun hindi na kita uhulihin. Pulis pa rin ako. At sa susunod na pagkikita natin, magkalaban na tayo. Ikaw ang bahala. Hindi kita pipigilan. Dahil naiintindihan ko ang tungkulin mo. Pero isa lang sasabihin ko sa'yo. Hindi kita ituturing na kalaban. Alam mo kung bakit ko sinasabi ang lahat ng ito sa'yo. Dahil gusto ko, bago ako mamatay, merong isang taong nakakaalam ng buong katotohanan. Isuot mo yan. Baka mabastos ka sa pag-uwi mo.